Thank you for inviting us here, Ken, for your screening ng iyong full-length film. Maybe we can greet our friends first. Greet lang. Hi po. Introduce na rin po ba? Yes. So, hi. I am Ken Leviste. So, I am the director of Crashmate. And I'm also a faculty here at FEU Institute of Technology, teaching multimedia arts. Hello po, I am Jasmine Lanzikitan po. And ako po yung gumanap na Chloe po sa Crashmate. Tapos, I am currently third year BMA student po here sa FEU Tech. Okay. Hi, I'm Anthony Edward Esparcilla. I play as Evan and I'm also a third year multimedia arts student at FEU Tech. Siguro I'll start the Q&A. Ken, paano nagsimula ang project na ito? Bigyan mo lang kami ng background. Actually, it started way back 2022. September. Nagpa-finals po ako ng film project sa mga students ko. Then Crashmate, it was originally a short film na final lang po ng mga estudyante ko, which is sila po yon at sila din po yung artista nun. And hindi man po siya yung nanalong best film nung subject ko na yon. Second place po sila, but that short film captured our hearts and captured the audience hearts. Kaya sobrang special po sa akin ng short film na yon. And of course, first batch ko kasi sila na estudyante. Then, fast forward to April 2023, one of their writers, si Bernie, she suggested to me, "Sir, gawin kaya nating movie yung Crashmate." Then ako naman tong, no? Kasi ano pang next chapter ng magandang story ni Chloe at ni Evan. And ayun po, I've decided to produce it. Humingi po ako ng tulong sa university ko, sa Far Eastern University Institute of Technology, to produce this film along with other executive producers. And sumali po kami sa iba't ibang film festivals and screenings. At luckily naman po, yun po ang naging simula ng namin, ng Crashmate po. Paano na cast yung dalawa nating bida? Paano nga ba? Yeah, ikwento mo sa amin na video audition or... Actually, dun sa first Crashmate, nagpa-casting call kami. Kaso, kulang na kami sa oras, kaya napilitan kami na kami na lang as a group yung maging actors and actors. And ayun, kami yung napiling maging lead roles. Siya din, Jasmine. So, paano ang total experience doing your full-length film bilang estudyante pa lang kayo? So, former student din ng inyong director. Ayun po, ano po yung naging experience? Kamusta yung experience? Masaya po siya, and marami po akong natutunan during nung production process po. Kasi especially po nasa field po kami ng multimedia po kami, na students, ayun. Especially po multimedia students po kami, marami po kaming natutunan kung paano po gawin yung mga bagay-bagay. Kasi usually po yung nakita lang po namin is yung nakita lang po namin yung mga tapos na, hindi po namin alam kung paano yung process po. Kaya yun po, dami po namin tutunan. And also, marami po kaming na-meet and Senton, share ka na din ang experience. Like kay Jasmine, masaya. Dahil yung pag-produce nito is sabay sa mga accounts namin. So, talagang challenging yun sa part namin kasi syempre hindi naman namin pwedeng kunin yung buong time namin for film lang. Kaya talagang gagawan namin ng paraan para mapaghalo namin. Kaya worth it yung number of sleepless nights namin kasi yun, yung result niya is kung ano yung mga nakuha naming awards. Sige, Q&A na tayo. Yung mga friends natin from the first can ask their questions. First question sa director. Ano yung background mo before doing this film? Ano yung nagawa mo? Thank you po for that question. Before I made my first movie, nagsimula po talaga ako nung pandemic kasi sa ganang 2020. Wherein
nagawa ko po yung first short film ko na Last Sem na ni Peter na nanalo po sa iba't ibang film festival during the pandemic. At ito po yung nag-kickstart ng career ko po sa filmmaking. Because of that, yung production po namin ng Arcos Digital, doon po kami nakilala at nagkaroon po kami, we're doing more than films. Gumagawa na po kami. Because of that, nag-spark yung passion namin to make it as our profession. Ngayon po, ang Arcos Digital is a registered business, multimedia production na gumagawa po ng mga commercials, TV ad, event coverages, short films, animations, and many more na sakop po ng multimedia productions and solutions. And another background ko po is, yun po, bukod pa sa gumagawa po ako ng mga award-winning short films and documentaries, ayun din po, ako din po ay, ayun na po, na partner rin po ako ng Film Development Council of the Philippines, registered film director. And simula po nung 2022 po, in-invite po ako ng FEU Tech to become part of their faculty in multimedia arts. So, ayun po sir. When doing this film, may mga natutunan ka ba with your craft and ano yun? Napakadami ko pong natutunan with my craft sir. Like, paano magiging mas flexible. Totoo po kasi yung ever since nung wala pa akong kagamit-gamit at wala pa akong nasisimulan. Mas magiging creative ka kasi talaga pag wala ka. Pag wala kang gamit, limitado ang tao mo, limitado ang oras mo. Naging mas flexible po ako sa paggawa ng movie na ito. Kasi hindi naman po kami katulad ng mga blockbusters ng Viva, ng ABS na milyones ang budget. So yun po yung una kong masasabing natutunan ko sa craft ko, maging flexible. And of course, to be more collaborative. Kasi nung mga pandemic, nung nag-start po ako, hindi po talaga, iilan lang kami. 5, kasi pandemic. Pero ngayon, I get to collaborate na with my class na sila na rin yung naging production ko. Like, it's a happy experience for me. So, yun po yung mga ano ko po, na-improve ko po dito. Collaborations, flexibility, and pagiging competitive din po as well. With the two actors, meron na ba kayong background sa acting or this film first? Ayan ang maganda pong tanong. Sige. Actually, wala po akong background sa acting. Ito po yung first time kong mag-act po. So, paano yun? Paano yung adjustment nyo? Hindi ba kayo nailang? Nahiya ako, pero Ano yung naging motivation nyo? Kasi parang, di ba, nanalo nga kayo ng award. So, bakit ganun yung naging kinalabasan? Nung una po kasi, yung project pa lang po namin siya. Kaya po, yung motivation po namin yun. Pumasa. Ay, pumasa po. Pumasa ng subject ko. Tapos po yung project. Ayun. And yun nga po, naging bunga nun. Tapos nakita ko din po kasi yung pagod ng team. Ayun. Yun na din po yung naging motivation. Parang katulad lang kay Jazz. Kasi, wala talaga kaming choice. Kaya, kailangan ko talagang lumabas sa comfort zone ko. So, nung dun pa lang sa unang Crushmate, naging best actor na ako. Parang yun yung naging drive sa akin na mag-improve kahit konti lang. Kung uulitin yung pagganap niya sa iba namang projects or pelikula, okay pa rin sa inyo kahit napipilitan ka kamo? Ba't ka daw ulit? Ganun. Siguro, pero depende. Pero kung kakayanin naman po ng oras, itatry ko. Ikaw? Una po kasi napipilitan. Tapos, naging, masaya na po yung experience. Kalauna. Siguro wag na lang natin gamitin yung word na napipilitan. More of a challenge siya na mabuo nyo yung project na yun. Buti na isingit nyo sa time nyo, given the work, the study load nyo. Paano nyo na isingit? Time management? Di ba, sabay-sabay yung mga subject nyo nun. Ayun po, time management and scheduling. And usually po kasi, to add lang po, every Tuesday and Friday po kasi here at FEU Tech, online classes kami. So, dinidiskartehan po namin yun na habang naka-online class sila, kung sino po yung available, ayun, nag-shoot po kami. Ganun po yung ginagawa ko din while may class ko niya. Ako po, klase ko po, 1 to 3, online class po na ako guys, okay po na.
So parang ganun po yung nangyari po nung time namin. Especially, saan yung mga film festival na nasalihan nung nabanggit mo Crashmate po. Oo. Okay po. So, bali, naging tatlo na po yung nasalihan po namin. The Gawad Cine Film Festival, the Sinigoma RK Rubber Film Festival, and Urdua Film Festival in Pangasinan. Yun po yung mga nasalihan po nila. And luckily naman po, happy to tell you na nanalo po kami ng marami na pong awards kahit po sa mundi po naming art. Ayun po. Sa tingin mo, ano yung sekreto kung bakit ganun kaganda ang reception ng tao at saka mga film fest sa gawa niyo? Ano po? Feel ko, puso po kasi talaga. The movie got heart, and feel ko po kasi yung puso po naming lahat na nagsama-sama para buuin yun ang isa sa mga naging key factor kaya nagustuhan din siya ng tao. Short film pa lang, mahal na siya ng mga audience. Tapos nung naging movie, mas minahal na po nila. So I believe the secret formula kaya po mahal ng mga tao ang Crashmate, it's because the movie's got heart, it's relatable, ang gaang lang niya sa pakiramdam. Pag nanonood ako, parang wala akong problema. Yun ang po yung sa akin. Nung napapanood yung dalawa yung pelikula na naririnig niyo yung reaction ng tao, kumusta yung pakiramdam niyo? Masaya kasi noon sa amin lang, sa class lang. Tapos nung nandun na sa nung napanood na namin kunwari dun sa sinehan, parang mas naging masaya sa feeling kasi iba na yung nakakanood eh. So parang yun, nakakagaan sa pakiramdam. Same lang din po nung sasagot niya, masaya po na nakita namin yung reaction ng tao na nanonood sila ng Crashmate. Tapos yung another thing po na nila is yung nakapagbigay po kami ng saya at some point. And na-capture namin yung nila, damdamin, yung puso. I would like to share lang din po na sila pong dalawa, sila po yung naging estudyante ko na nasa dulo lang, tahimik. Hindi nyo po sila mararamdaman. Kaya nakakagulat po na uma-acting po sila at sila po yung bida ng pelikula. Feel ko nga po ngayon, nahihiya pa rin ba kayo? Parang nahihiya pa rin yata sila hanggang ngayon. Kahit alam na nilang ang dami na po naming narating kahit nagsisimula pa lang po kami. Yun lang naman po. Gusto mo ba talaga maging artista kayong dalawa? Or nagkataon lang o napilit lang ng teachers or ng classmates? Parang ikaw mas makakasagot dyan. Nung una po, yun nga po, parang napilitan lang po nung una. Pero, yun nga po, gaya po na sinabi po, medyo napahamahal na din po sa acting. Ganun po. And yun nga po, marami pong opportunities po na lumapit sa akin kasi yung mga alok na po na roles, ganun. Si Anton? Same lang kasi parang paano ba? Kung may chance. Kukunin ko if kaya ng time ko. Okay. Titisis na po kasi sila. Yun po, kasi mahirap din pag since thesis yung namin. Papaguran niya. Kaya sino yung mga inspiration mo na young filmmakers na gusto mong taak? To be honest po, akala ko po nung una, parang hindi ako para sa pelikula kasi hindi po ako, nakapasok naman na po ako ng Gawad Alternatibo, pero every year po ako nagpapasa sa Cinemalaya, pero hindi po ako nakapasok. Napaprostrate po ako. So, knowing that, akala ko po parang wala na akong pag-asa. Parang hindi ako nakapasok sa mga ganun. Pero, after ko po gumawa ng mga something like this, rom-com, commercials, brand films, parang dun ko po nakita yung sarili ko, dun ko po nahanap yung niche ko. So, for me po, mga nilook up ko pong directors is usually po yung mga nasa mainstream po. I know some other filmmakers medyo
ayaw nila ng cliche, ayaw nila ng mainstream, but parang sila po yung nilook up ko ngayon. Sila Direk Antoinette, Direk Cathy, Direk JP, sila po yung mga si Direk Peterson, sila po yung mga pinag-aaralan ko po yung mga movies nila nung ginagawa po namin yung Crashmate. Kasi naggaling po ako sa short films short film festival, realismo, social issues, tapos napunta po ako sa romcom. So kailangan ko pong, nag-aral po talaga ako ng mga crafts nila. Kaya sila po yung mga nilook up ko po mga directors po ngayon. Ayun po. Direk, ano nga ang synopsis ng Crashmate? Okay po. Ang Crashmate po kasi, isang simpleng storya lang po. If ikikwento ko po ng mabilisan. Paano aamin ng isang torpeng estudyante sa maganda niyang crush sa iba't ibang paraan nang hindi niya sinasabi diretsahan. So it tells about Evan Castro, an 18 years old college freshman, trying to confess his feelings to the beautiful Chloe Magnaye, but his confidence and his courage is running out. So, dadating po ba kaya ang panahon na aamin siya o mauunahan siya ng ibang pagkakataon? Yun po ang maiksing story ng Crashmate. At ito po isang kwento ng, hindi lang naman po siya isang rom-com. Ito po ay kwento ng buhay college experiences, fun, family, friends, sadness, at iba't ibang challenges na pwede nating ma-encounter sa first year of college natin. First year, first love, first encounter, first experience. That's Crashmate. Aside from joining film festivals, anong plano nyo for Crashmate? Ayun nga din po, nagpapasalamat din po ako sa opportunity na to na pagbigyan nyo po ako sa isang press release. Balak po namin na ayun din po, makapasok din po sa streaming sites, ma-obtain po ni kahit po, alam ko po, masyado pong suntok sa buwan ng Netflix. Pero sana po, pero we're hoping iFlix, I want TFC, OneFlix. Basta gusto lang po talaga namin na ma-reach pa ang story ng Crashmate sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. We just want our story na mapanood ng iba at marami pa po kaming mapasaya. So, hopefully po makarating po kami sa mga streaming sites na ito para mapanood din po ng iba na hindi lang po kami sa limited screening lang po. Ayun lang po. Sabi nila, filmmaking is the new nursing. Like sa mga kaedaran nyo, yung dating gusto naming maging nurse dahil napaka-lucrative. Ngayon, filmmaking naman. Pero magastos di ba? Like kanina sinabi mo direct na you had to be creative, and I think the better term is resourceful. Para kasi yung financial constraints, gaano kayo nagka-resourceful ka umabot na pati yun DIY nyo para lang maitawid? Actually po, sobrang rin po talaga. Kung kayang makatipid, sobrang magtitipid po talaga. Ang number one budget po talaga namin dito is passion. Kahit ako po, mga film fest po na sinalihan ko, hindi wala naman pong premyo. It's all about trophies and recognitions. But hindi ko po naisip yun. Kahit hanggang ngayon, wala po kaming kinikita ni Singkong Duleng para sa pelikulang ito. Pero feel ko po, ang bayad sa amin is yung kasiyahan and yung na-enjoy nila. For me, siguro po gano'n po rin ka-resourceful. To be honest po, ang total budget po niya for expenses po namin is 56,000. Lang po. Wala po kaming bayad mga artista, mga prod. 20,000 po, may happily naman po, pinroducean naman po kami ng few people. The remaining 30,000, 36,000, ako naman po nag-aabono nun. And si FEU Tech naman po ang sponsor sa amin sa lugar, sa accommodations, which is usually po, may bayad po yan. Pag mga locations po dito nag-shooting, yun po ang pinroduce po sa amin ng aming mahal na school po. So, gano'n lang po siya katipid. Then, sumali po muna kami sa film festival kasi feel po namin, hindi kami agad makakapag premiere. Kasi po, mahal po ang isang SM North Ed sa SM Manila. Mga nasa 50 to 60,000 po yata per 3 hours. Parang gano'n po yata, hindi pa po namin kaya. Pero kung mapagbibigyan po kami ng pagkakataon po na ma-approve po yun, mabigyan kami ng okay naman po kami. So, ganun po talaga. So, ulitin ko lang po, ang number one budget po namin dito is passion. 56,000 po ang nagastos namin. And usually po talaga, creativity po ang pinundar po namin lahat po para dito.
At yung 56,000, ang daming awards na napanalunan, ha? Opo, totoo po. Fairness. In fairness po talaga. Okay, my second to last question. Let's start with Anton, and then Jasmine, and then Direk Ken. Anong tips nyo sa mga estudyante, like in your case, who want to go into acting and you who want to become a filmmaker? Ikaw muna, Anton. I-embody niyo yung character niyo. If kunwari masayahan siya, yun yung i-portray niya. Mahirap siya sa una, pero in time makuha mo din yung parang character na ine-envision ng director mo na ayun. Tapos Jasmine? Ayun, same po sa kanya na parang i-embody mo yung character mismo. Like, ipuput mo yung shoes mo sa kung ano yung situation, kung sino mismo yung character. Parang isipin mo na ikaw yung character para makuha mo yung gusto iparating. Pero na-realize mo ba kung gaano kahirap umarte? Yes po. Sobra po. 3 beses ko siya pinaiyak. Talaga ba? 3 beses. Bakit? 4. Ayun po. Sa eksena po sa movie. Eksena po kasi kailangan po kasi na yung scene po dun is malungkot si Chloe na I see. yun nga po yung situation niya sa family niya tapos financially din po. Kaya Mahirap. pero masaya naman. Worth it. Direk? Sa akin naman po, ang mapapayo ko po for students na who wants to be a filmmaker is, yun po yung na-realize ko rin po sa classmate dito eh. Not everything here in filmmaking is all about pera. Sa ngayon, habang bata po tayo, enjoy na natin yung passion natin. Kasi pagdating po natin ng 23, 24, 25 na nagtatrabaho na tayo, graduate na tayo, mahirap na po i-pursue yung passion natin. So, sa ngayon po, i-enjoy po muna natin yung passion natin sa filmmaking. Kung may kikitain man, minsan wala, minsan 500, minsan 2,000, minsan maliit, okay lang po muna yon. As long as nagsisimula ka pa lang, huwag po tayo matakot na isugal po yung creativity, skills, and passion po natin for filmmaking. Yun po yung may titip ko po sa mga aspiring filmmakers na students din po. Kasi po, ako din po ay nagsimula bilang isang student filmmaker. But Direk, I would think itutuloy-tuloy mo to until maging Antoinette Hadaone or yung mga binanggit mo kanina. Dan Villegas. Actually, opo. Part-time ko po ang pagiging faculty, pero ito po yung full-time job ko bilang isang filmmaker. Nakakatuwa po na ito po yung nagiging trabaho ko. And yes po, hopefully magtuloy-tuloy po ito at gusto ko rin po na sila pa rin yung mga kasama ko sa mga susunod ko po. Kaya po, dahil nga rin po sa classmate, may nakadiscover po sa aking entertainment agency. Then, ako po yung kinuha nila to create their upcoming digital series. Kaya, very thankful po ako na isa po ito sa bunga ng pagbuo po namin ng Crush. At yun nga po, totoo po kayo, tama. Magtutuloy-tuloy po ang sayang naman. Yung digital series na yun, na entertainment agency. So, it's under Powerhouse Entertainment. Okay na po ba sabihin? Oh. It's under Powerhouse Entertainment. So, we have this upcoming series called Fly High the Series. High school series naman po siya about sa dreams, passion, and talents. So, abangan na lang po natin upcoming po this 2024 din. So, hindi mo inaasahan na doon ka madidiscover nung napanood niya yung film? Opo, nagulat din po kami nun. After po namin manalo sa Gawad Cine Film Festival, kinontak po ko nila na parang hi Direk Ken, gusto ko rin gumawa ng kagaya ng movie nyo. So series naman daw. So ayun po, nakakatawa po yung opportunity na yun. So hopefully po, coming this 2024 din po, Fly High the series po. Ang kasunod po ng Graduate naman po na project namin. Thank you. Ayun, congratulations Direk. Thank you po. Sa mga artist po natin. Ayan. After ma-release yung movie na project na ginawa nyo, ano yung mga magagandang feedback na
na-receive nyo? Especially ano yung mga pagbabago na nangyari? Lalo nag-aaral pa kayo. Simulan mo, Anton. Madami yan, lalo na kay Anton. Noon kasi medyo closeted ako. So parang hindi ako outgoing. Pero simula nung college and nung sa crushmate, mas pinipilit ko nang maging outgoing ako. Ayun. And yung sa movie naman, sinasabi ng mga friends ko, kasi napanood nila yung unang film, sabi daw parang, ang ganda daw ng chemistry namin, ganyan. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung ano yung magiging comment nila dun sa bago, kasi di pa nila napapanood. Actually, kanina habang nandun kami kumakain, may chemistry talaga na parang napaka-perfect nung chemistry yung dalawa, yung personality. Sa'yo naman, ano yung... Ayun nga din po. Simulan natin na madalas tago ka sa classroom. Ayun nga din, katulad din po niya na super mahihain po kasi talaga ako. Like, kung hindi niyo po makausapin, hindi ko po kayo makausapin. Kasi, ayun, yun po kasi yung personality ko po. And simula after ko ma-release yung Crushmate, ang dami ko pong mga nakilala. Kasi sila po yung nag-a-approach sa akin. So, uy, ikaw yung gumanap sa Chloe, di ba? Ganun, parang oo. Madami po nagkakaw sa kanilang dalawa. Wow. Sa family, anong support, anong feedback, ano po niyo sa family? Sobrang supportive po ng family sa mga ganito. Ayun. Ikaw, anong nasabi ng family mo after release? Ayun na minsan tinatanong nila akong kung kung hindi ba nakaka-distract sa akin yung shooting. Sabi ko challenge siya sa akin, pero nalampasan ko naman. Kaya nung nakita nila yung film, naging masaya sila kasi alam nila yung alam nila yung mga struggles. Kaya ayun, parang naging proud sila sa akin. At sa'yo direct, tanong ko lang kasi nabanggit mo kanina na ilang beses mo siya pinaiyak. Ano yung ginawa mo para lumabas yung luha ng Jasmine. Actually po, ayun nga po, isang team po kami halos na nagpaiyak sa kanya. It's a collaborative effort. Yun nga po, kami po ni Cyril, ni Bernie, my assistant directors. So, ang ginawa po namin para mapaiyak siya, sinabihan po siya nila Bernie and ni Cy na think of your saddest moment with one of your loved ones. Sino inisip mo na? Parents niya. So, medyo mabilis naman po mag-internalize si Jasmine. So, parang binigyan lang po namin ng ilang time. Pero siguro po ang naging challenge po namin nun kasi syempre ang dami namin tao. So, ang ginawa namin, pinapa-isolate namin siya kasi... Yung iba po kasi nadidistract po kasi tumatawa po. Kaya pinapa-isolate po. Tago muna, tapos labas naman. May luha na. Hindi po siya mahirap paiyakin. Opo. So, naging madali po yung 4 na beses na po. Siguro 2 cut lang po, 3 na yung pinakamadami. Opo, wala pong naging challenges. Siguro kami lang po kasi nagagalingan sa kanya, yung iba natatawa, yung iba na nadadala yung damdamin. So, ganun po. So, after release nito, meron na bang nag-approach sa inyo na mga opportunities, suspense? Ayun. And sa akin po, may nag-approach po. Ayun po, may nag-approach po sa akin na inaalokan po ako ng role, ganun, sa isang series po. Tapos, po, sa modeling din po. Kinukuha din po ako sa agency. Yung mga pinagtatanong ko sa'yo, Anton, dami yun. Inalok din ako ni Sir Ken kaso ngayon hindi muna ako pinayagan ng parents ko kasi alam nilang thesis, so mabigat yun. Kaya sinabi nila na wag ko daw muna kunin. Sige po, add ko na lang po, after po nung Crushmate, of course, they're the star. The project, parang may mga nag-aalok din po sa akin commercials, AVP na
they want those projects want na involved sila. Na sila din yung artista. Because they really love the chemistry of these two. Kaya mga commercials po ako from restaurants, kahit yung mismong commercial po ng FEU, gusto kasama din po sila nun. So yun po yung mga nagdating opportunities with them. May tanong po kasi Derek, as director at gawa mo rin naman ito, ano yung feeling ng, ano yung nararamdaman mo dun sa mga positive feedback, lalo na sa mga artist mo? Sobrang nakaka-overwhelm po talaga na gabi yung reception sa pelikula po namin. Na parang hindi po namin inaakala na we would reach this far. Kasi ano nga ba naman palag namin sa industriya? Isang independently produced film lang naman kami na galing sa school project. Hindi po namin, so sobrang po nakakatuwa. Kaya sobrang thankful po ako sa bumuo po ng Crashmate, sila Cyril, sila V, sila Bernie, and the whole Crashmate team. Kasi yun po talaga, I wouldn't be here, I wouldn't be right now kausap niyo po ngayon without those people. Kaya po, so busy nga lang po sila kasi thesis nga po, pero I would like to thank them for trusting in me, believing in me that we could do this. So ayun po, nakakatuwa po ng sobra na ang ganda po ng reception at hopefully po magpatuloy pa po ito at for us, this would be a memorable part of our FEU Institute of Technology. Direct mula ba nung high school ka, pinangarap mo maging director? Nung high school po ako po yung pinakamagaling mag-drawing section. So, artist lang po talaga ako noon. Parang magaling lang ako mag-drawing. So, doon ba nang gagaling yung hugot mo na talagang gusto mo maging filmmaker someday? Nung naging college po ako, nung pumasok po ako sa media arts, bida-bida po kasi ako dati, gusto ko matry lahat. Akala ko magaling ako sa lahat. Pero nung nag-film subject kami, naengganyo po ako na umacting, na mag-shoot, mag-edit. At ayun nga po, gumawa ng mga short videos. Kaya doon po ako na-inspire. And hindi ko naman po na-expect na ito rin po yung magiging trabaho ko. Kasi sinasabi po nila na minsan, wala daw pera sa art. Pero for me po kasi, kailangan mo lang talaga hanapin kung nasan yung pera sa art. Opo. So, ayun nga po, ito pong film na to, this is all passion driven. Pero, there are other ways na nakikita kami. For example, ayun nga po, kukunin yung mga commercials na kukuha sa amin. Feel ko yun po yung balik, yung return for us sa passion namin.